Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang ibaliban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, tayo po ngayon ay nasa Biyernes ng 3 linggo ng ating 40 araw na paghahanda. At sa ating mga paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay patuloy na inaanyayahan ng ating mga liturhiya ng pagbabalik loob. Sa paghahanda natin, tayo ay nagninilay kasabay ng mga panalangin, pagmamalasakit, at ng pagtulong at ng pagtitiis. Pero sa ating liturhiya ngayon, tayo ay inaanyayahan ng mga pagbasa na marututong makinig. Sa unang pagbasa, narinig natin ang panawagan ng propeta Isaías sa bayan ng Israel. "Manumbalik, makinig sa Panginoon, dahil baka ang inyong sinasapit ay bunga ng inyong kasamaan." Madalas, nahihirapan tayo sa pagbabalik loob. Dahil madalas, na-enjoy na natin yung mga kasalanan na nakakasanayan na natin. Tila baga ang kasalanan ay bahagi na lamang na isa pang araw-araw na buhay. Pero ang kasalanan, kung titignan natin ang natura, ay isang pagtugon sa pangangailangan ng iyong katawan, o hindi naman kaya ay pagtugon sa sobra-sobrang pagnanais ng iyong puso sa mga bagay na hangaring pansamantalang nagbibigay ng kasiyahan. Kaya nga sinasabi sa atin ngayon ng mga pagbasa, ng unang pagbasa, makinig naman tayo sa Panginoon. Huwag naman puro sarili natin. Ito rin ang diwa ng ating salmong tugunan. "Tinig ko'y iyong pakinggan." Ito yung sabi ng Panginoon na baka napapahama ka na, napapasama ka na, nadadala ka na lagi sa kasalanan dahil ang lagi mo na lamang pinakikinggan ay ang tawag ng iyong mga pangangailangan, ay ang iyong puso na naghahangad ng mga sobra-sobra at labis sa ngalan ng kasiyahan sa mundong ito. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na si Jesus ay tinanong ng isang eskriba, "Alin ho ba ang pinakamahalagang utos sa lahat ng mga utos?" Mula sa 10 utos, mayroong napakadami ng batas ang mga Hudyo. At lahat ito ay sinusunod nila. Kaya sinubukan nila si Jesus, alin ho ba dito yung pinakamahalaga? Pero anong ibinigay ni Jesus sa sagot? Ang sagot ng pagbubuod sa lahat ng batas. Ang batas ng pag-ibig. Dalawa ayon kay Jesus ang pinakamahalaga mula sa lahat ng utos. Pag-ibig sa Diyos ng buong pagkatao at ang pag-ibig sa kapwa. Pero bago niya sinagot ito, malinaw din na sinabi ni Jesus, "Makinig ka, pakinggan mo, Israel. Makinig ka sa nais ng Diyos, makinig ka sa utos ng Diyos na mahalin siya ng buong buo." Maaring sinasabi natin na mahal natin ang Diyos,
Pero mahirap itong patunayan kung sinasabi natin sa ating bibig na mahal natin ng Diyos, pero hindi naman natin nababanaagan sa ating mga pagkilos. Maaaring sinasabi natin, mahal ko ang Diyos, pero lagi mo naman sinisiraan ang iyong kapwa. Mahal ko ang Diyos, pero nagnanakaw ka naman sa iyong trabaho. Mahal ko ang Diyos, pero chismosa ka naman. Mahal ko ang Diyos, pero kung ano-anong mga ginagawa mong hindi karapat-dapat. Ang pagmamahal sa Diyos ay naipapamalas at naipapakita natin sa ating pagmamahal sa kapwa. At ang dalawang utos na ito na binigyan ng pansin ni Jesus ay mababanaagan din natin higit lalo sa pagsasabuhay niya sa krus, kung saan sa ngalan ng pag-ibig sa Ama, ibinigay niya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao at buong pag-iisip ang kanyang sarili. At sa ngalan ng pag-ibig sa kapwa, upang maligtas sa kasalanan, inihandog ni Jesus ang kanyang sarili sa krus. Ito ang kaganapan ng diwa ng pag-ibig na ipinakita sa atin. At ito rin ang paanyaya sa atin mga kapanalig na magmahal ng tulad ng kay Jesus. Hindi lamang pagmamahal na laging pakabig sa atin. Ang pagmamahal na pinakita sa atin ni Jesus ay ang tunay na diwa ng pag-ibig tungkol sa pagpapamalas ng pag-ibig sa iba, paghahangad na ikabubuti ng iba, paghahangad na ang lahat ay mapasapiling ng Diyos. Ang tunay na diwa ng pag-ibig naghahangad lagi ng kabutihan sa ating kapwa. Mababanaagan natin ang tunay na diwang ito ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa mula sa krus ni Jesus. Ang tanong, handa ka rin bang magmahal ng lubusan, tunay at ganap ng tulad ng kay Jesus? Handa mo bang bitawan ang mga kasalanan mo? Handa mo bang bitawan ang mga pagkamakasarili mo sa ngalan ng pag-ibig sa Diyos?